sa gaganapin na impeachment dahil kailangan nating magmasid, kailangan nating bantayan ang gagawin nilang impeachment. Kung legal ba yun para sa ating ordinaryong mamamayan? Agree ba tayo doon sa impeachment na gagawin nila? Or meron silang hokus-pokus? Dahil ang importante ngayong panahon na to ay titingnan natin kung ano ang galaw nila. Dahil alam natin ang ating mga kababayan ngayon ay hindi na nila pwedeng maluloko. Nakita ko nga doon sa Mindanao kahit mga matatanda nga, kuya, alam na nila ang batas. And that is the reason why happy ako dahil nag-learn ang mga Pilipinong ordinaryong tao, hindi naman sila, wala silang natapos, lalo na yung mga matatanda sa Mindanao, pero alam na nila ang batas. Bakit? Dahil gising na ang bayan. Gising na ang mga kababayan natin, lalo na yung mga maralitang mga kababayan natin at mga nahihirapan, lalo na sa ekonomiya nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Dahil sa impeachment na yan, na dapat naman wala namang impeachment kung ako lang masunod. Dahil mas may tao pang worse ang ginawa. Hindi lang nagnakaw ng 125 million, 450 million, trilyon ang nawala sa ating bayan. Pero makita natin, nilindol na kami sa Mindanao, ang bayan ko Saglan ang epicenter, pero anong ginawa ng mga senator? Pumunta ba sila doon, yung mga majority? Wala. Pumunta ba doon? Nagtagal ba ang presidente pumunta doon? Halos tumingin lang, siguro umihi lang, di natin alam. Pero hindi umabot na ilang oras na tingnan man lang ang mga kababayan natin sa Mindanao. Ano ang nangyayari? Dahil marami pang mga dapat na bigyan ng halaga at atensyon ang national government natin, lalo na sa ekonomiya. Pero anong ginawa? Impeachment pa rin dahil yun ang gustong tono na gagawin nila. So dapat tayong mga ordinaryong mamamayan, lalo na andito sa NCR, kaya kaming taga Mindanao, andito kami sa NCR dahil ito yung sentro ng gobyerno. So iniimbitahan ko nga ang mga kaibigan natin na kailangan natin magmasid. Hindi ko naman sinabing mag-stop kayo ng pag-drive ninyo ng taxi, mag-stop kayo na mag-drive ng lawin or sa mga habal-habal nyo, pero dapat magmasid kayo kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno, lalo na sa Senado, kuya. Kahapon, nakita ko na para bang isugpina na si Vice President Sara personally, nandyan siya sa hearing bukas. Sa tingin mo, dadalo ba si Vice President or hindi? Sa nakita ko, sa aking opinion, sa nabasa ko na letter from the Senate, sinasabi doon sa impeachment court, sinabi na pwedeng pumunta si Inday Sara or ang kanyang counsel. Yes. Pero kung pupunta man ang aking kinakapatid na si BP Inday Sara, alam ko hindi yan natatakot sa impeachment dahil lumaki yan mismo sa korte ng Davao City. Ang alam ko, I would say maybe early than 5 years old or 4 years old. Naglalaro na yan siya sa prosecutor office ng kanyang papa, kay Ninong Rodi. Kaya para sa akin, iimerienda lang yan ni Inday Sara ang korte. Believe me, dahil hindi lang dahil lumaki siya, kaharap ang courtroom, kundi alam niya na wala siyang kasalanan. Pangalawa, alam niya na ang taong bayan ang nasa likod niya. At ang pangatlo, ang pinaka-importante, ang Diyos kasaba ang aking kinakapatid na si Vice Presidente Inday Sara Duterte. And challenge ko lang sa kanila na mga prosecutor, na mga taga lower house, siguraduhin nyo lang na ma-impeach ninyo si Inday Sara. Dahil kung hindi nyo ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte, hindi si Inday Sara ang babalik sa inyo, kundi ang batas ng Pilipinas. Kung gaano ninyo walang hiya ang batas ng Pilipinas, paano nyo ni-bend ang law, paano ninyo I would say nilapastangan ang ating konstitusyon. Mahiya naman kayo. Ako naman ang magsabi ngayon sa ating presidenteng bangag, sabi nga ni Manang Aimee, drug addict, na ikaw naman ang mahiya. Mag-isang taon na ang iyong SONA. Meron ka bang natumbok na talagang magnanakaw sa flood control?
Si Ruben Padilla, si Bong Revilla, hindi naman yun malaki na flood control na issue. Si Senator Jinggo Estrada, hindi naman din yun malaki na flood control. Ngayon si Marcolita, hindi naman yan malaking flood control. Yung mga regional director, USEC, ASEC, hindi naman yan sa flood control na malaki. Sino ang taong andyan mastermind sa flood control? Ayon pa nga ni former Speaker Martin Romualdez, alam nga niya eh. Mayroong idea siya. Tinutumbok niya ang executive. Sino ba yung nasa executive? Ang nasa executive, sino lang? Ang presidente lang at mga sekretary ng departamento. Bakit wala kayong sinasabi? Bakit wala kayong ngaw-ngaw? Pero yung mga taong lumalaban sa flood control, hinahabol nyo. Sinusupina nyo. Lahat bigyan nyo ng warrant. Saan ngayon ang hustisya? Kaya kami, naghahanap kami ng accountability. Naghahanap kami ng hustisya bilang isang Pilipino. And nakikita natin, pinaka-worst ito na administrasyon. Saan ka nakahanap na mag-rally ka? Lahat, north to south, ibabalda. Saan doon? Ang freedom of speech at saka freedom of expression. So, totoo ba na nasa martial law na tayo or ito na talaga ang new normal ng gobernong ito? So, para sa akin, it's very unfair. Pero tandaan nyo, ang taong bayan ay hindi ko na dapat gisingin dahil matagal nang gising ang taong bayan. Huwag nyo lang hintayin na ang taong bayan ay aapoy na dahil kayo ay masusunog dahil sa lakas at aggalit ng taong bayan ngayon, kuya. Sir, sabi ni PBM kahapon, bakit daw siya yung binabatikos? Siya daw yung nagpapa-imbestiga. Unlike daw sa mga nakaraang presidente, hindi daw nagkaroon ng mga investigasyon. Ano opinion ninyo dito? Ang tanong ko lang din sa presidenteng bangag at adik, sabi nga ni Manang Aimee, paano ka nag-imbestiga na wala kang resulta? Paano mo imbestigahan na flood control ang problema? Meron bang blue ribbon flood control na nakapokus sa Senado? Niwawatir nyo naman. Inayos na nga ni Senator Marcolita. Anong ginawa nyo? Nilagay nyo si Senator Ping Lacson. Wala namang nagawa. Oh, ngayon, nawala na naman si Pia Cayetano. Pinalitan nyo naman. Sana ngayon ang sinasabi mong investigasyon? Sino ba dapat ang mag-imbestiga ng illegal at trilyon na pagnanakaw ng flood control? Ngayon, tag-ulan na. Baka na naman si Duterte na naman ang inyong pagbintangan. So, ngayon, yan lang ang tanong ko, Mr. President. Mag-isang taon na sa SONA na nagsabi ka, mahiya naman kayo. Ngayon, ibalik ko ang tanong sa'yo. Sino ang taong alam mo na napahiya sa mensahe mo, La SONA? Sige nga. So, yun na masabi natin. Kita nyo, galit na ang taong bayan. Galit na ang OFW. Anong nangyari sa inyo sa Canada? Napahiya kayo. Hindi lang Pilipino, kundi buong mundo. Ano na naman ang sinasabi nila? May naririnig ako na ipapauwiin daw yung mga nagpahiya sa kanila. Paano mo pauwiin yun? Canadian citizen yun? Ganyan kayo? Jesus ko, para naman kayong mga ngaw-ngaw na mga tao, no? Minamaliit nyo. Alam nyo, hindi kayo naka-agrabyado ng Pilipino. Hindi kayo nakapasakit lang ng mga Pilipino sa ginagawa nyo. Nanginginsulto kayo dahil tingin nyo sa Pilipino, bobo. Pero hindi bobo ang Pilipino. Hintayin nyo na ang taong bayan ay aapoy na. I am very sorry to tell you, hindi nyo na mapipigilan. Kahit lagyan nyo pa ng container van, na 10 container van ang taas, kaya yung buhatin ng taong bayan at itapon yan sa mga mukha nyo. Huwag nyo lang hintayin yan. Sa parang, sa tingin mo ninyo, ano ang pinaka-main reason bakit ginaganito po nila si Titi Sara despite na maraming problema ang bansa ko natin na dapat unahin? Number one, na rason talaga, gusto talaga nilang si Inday Sara hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Dahil kahit sino pa, kahit 2 Marcos pa ang magsanib puwersa, kahit sino pa dyan, hindi kakayanin si Inday Sara dahil mahal nga ng taong bayan. Believe me,
I-plus-plus pa yan ninyo lahat. Kayong lahat na mga magnanakaw dyan sa Kongreso at saka sa Senado na ayon nga nila nakatanggap ng malita, magsama-sama pa kayo. Maliit lang kayong porsyento sa taong bayan na totoong nagmamahal at may malasakit kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, you will fail because God is with Inday Sara Duterte. Because these people, kasama ang taong bayan, ang Diyos, ang kasama namin at aming kakampi. Kaya, hindi kami nasisindak sa inyo. Sabihin ko kayo. And, hindi nyo alam, sa Senado, wala nga kayong klarong number dyan eh. Baka babaliktad pa kayo. Dahil hindi nyo makumbinsi. Kahit 13 kayo ngayon. Pero ang panalangin ko, magiging 4, magiging 5 na lang kayo pagdating ng butuhan. Dahil yan ang aking panalangin sa ating buhay na Diyos. Truth will always prevail because the truth is with us and God is with us. No one can against us. Last na lang kong, tayo mo na lang kay VP Sara. Mensahe ko sa aking kinakapatid na si VP Inday Sara Duterte, Day, huwag kang mawala ng pag-asa. Be strong. Alam ko, yung problema ngayon, tinututbrush mo lang yan. Lalo kang ang gumaganda eh. Lalo kang ang sumiseksi. So, alam ko, kung ikay gumaganda, ang kabila pumapangit. Nangingiwi na ang kabila. Ikaw, tinatawanan mo lang. So, continue to be vigilant. Continue to protect yourself dahil andito kami nagpo-protect at nagpe-pray sa inyo. We are millions of Filipino that pray for you every day. Maraming mga taong naniniwala sa iyo, not only here sa NCR kundi sa Mindanao. Kahit sa Visayas. So, don't lose hope dahil ikaw ang pag-asa ng ating bayang Pilipinas. Tinitingnan ka ni Ninong Rudy kung ano ang gagawin mo dahil kung gusto nating pauwiin si Ninong Rudy, Inday Sara, Igso, kailangan nating ipanalo sa impeachment ka. Kailangan nating ipanalo sa 2028 ka na maging presidente. Dahil time will come, uuwing buhay ang ating pinakamamahal na Pangulo, Tatay Rodrigo Duterte. Last message na lang, no? Continue siya, mensahe para sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan na medyo hanggang like and share lang, nananawagan ako sa inyo na, again, lalo tayong magmasid, lalo nating sundan ngayon kung ano ang pangyayari, lalo kayong manonood sa mga vlogger na talagang nagsasabi or nagbabalita ng tamang impormasyon. Dahil nakita naman natin kung anong ginawa ng mga mainstream media Sample lang, kadami-dami natin sa liwasan, ano ang balita nila? Walang tao. So lahat ng social mainstream media na nagbalita noon, ayaw ko lang i-mention ka, yun ang fake media, mainstream media. Yun ang bayaran na media. Pinakita nyo lang sa bayan na kayo ay hindi nagsasabi ng totoo. So, yun ang aking mensahe sa taong bayan na samahan nyo kami bukas at sa hanggang matapos ang impeachment. Dahil ano ang resulta ng impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, yan ang kahantungan ng ating mahal na Pilipinas. Believe me. Okay, thank you very much po. Maraming salamat. At ikaw po sana ipagpalain sa iyong mga plano sa buhay. To God be the glory. Alin natin ang Pilipinas. Dagan salamat po. I love you. Thank you, thank you. Alin natin ang Pilipinas. Thank you. Mahal natin ang Pilipinas. Nakakadalawa na yan Matitidball dito. Hindi. Patapos.
alam nyo, dahil ko sinasabi, ang mama na nagmula sa pamilyang mahirap at hindi nakakalikot sa kanyang pinagmulan. Nangarap siya ng matulungan tayo ng mga mahirap. Dito sa Diyos sa Panginoon. Kung tao na to ay sana ako. Tatawagin ko na po, no? Ang tao na taga-Muntinlupa na nananindigan at patuloy na pinaglalaban ang karapatan ng mga mahihirap. Ang sabi niya, ang uling na aking pinagmulan, kailanman ay di ko malilimutan. Tawagin ko na po. Ito po ang tumanap na Ricardo Galizan sa ang probinsya. Ha? Sabi ko, nakapalap ko sa dito sa akin. Tawagin mo na po! Ha? Ang ating pamasan at ari, Tiyong Karing, palakpakan po natin! Kayo na po? Kayo na po? Baka dito matuloy yung kanta ninyo. Ha? Madali rin hilingan to, itong mamang to, para si Mang Pede rin yan, saka si Bay. Senator Harold, tumula na nga ako kanina eh, bakit ganyan? Baka mamaya, pag kumanta ako, hihilingan ko naman ang tula si Vice. Pasensya na kayo, alam nyo naman, sintunado ako. Pero, dahil PDP tayo, hindi tayo umaatras. Salamat! Oo naman, wala ba tayong mga kamay? At sa kanya tayo ng natin! At ang bibigyan na rin, ang kabilang na sana ng Muntinlupa.
sino papalakpak sa akin. Lord, pasalamat na po. Tanda ko ha, mula kanina, ang hihilingan ko naman ulit, ang Diyosa ng PDP. Ayun, Diyos. Benny Del Monte. Palakpakan po natin. Magandang hapon ulit. Pasensya na kayo ha. I cannot say no. Kasi po may special request po yung nakalive po tayo. At ang nanonood sa atin lahat ng ating kababayan na OFW. Palakpakan natin sila. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan, ng ating mga bagong bayani, ng mga OFW, especially yung mga PDP na OFW at yung hindi pa mag-member na po kayo, magkita-kita tayo sa PMS Susu. Wala kayong kawalan. Anyway, gusto po nilang awitin ko ang paborito daw po ni Tatay Tito. Gusto niyo rin po ba yun? Pero susubukan ko po sa abot ng aking makakaya at sana sa aking patuloy na pagbigay sa inyo ng inyong request, huwag niyo akong tatalikuran pag hindi ko nakanta ng tama. Kakantahin ko po para po sa inyong lahat at syempre para po ito kay Tatay Dico, our FPRIP. Para po sa inyong lahat.
salamat po. At ito po, ang tao na may gawa ng lahat. Ang sabi ko ang patuloy na nananindigan at lumalaban para sa ating bayan. Ano po? Tawagin ko na po muli ang Ricardo Dalisay ng Muntinlupa at Atty. Pio Garin. Palakpakan po natin. Mga mahal kong kababayan, lalo tigit sa mga taga-Muntinlupa, ganun din sa karating Luzon, karating bayan, kaya ninyo na inabot ko sa inyo ang isang taus-pusong pasasalamat. Lalong-lalo na sa ating guest speaker, future Senator Harold Cristicio. Senator, sa harap nila, itong lugar na ito ay magagamit mo sa iyong kampanya. Ganon din po sa ating kaibigan, founder ng DRS, Duterte Rider Supporter, si Kaonin Canopin. Ang ating congressman from Sarangani, Congressman Ram. Yun po. Ang ating susunod na congressman ng unang distrito ng Makati, Dr. Angelo Pasek. Ang ating kasama, taga Malacanang, dating loyalist, pati pangalan, kinuha, Ferdinand de los Reyes. At siyempre, hindi ko rin dapat kalimutan ang Diyos ng PDP. Former Undersecretary Penny Belmonte. Sa lahat po ng mga narito dumalo, nagabala, nagbigay ng oras, ano po, tanggapin ninyo, nagmumula sa kaibuturan ng ating puso, ang taus-pusong pasasalamat. Nagsisimula pa lang po tayo. Hanggang 2028, magsasama-sama tayo. Alam niyo, ang PDP, habang nasusugatan, lalo tumatama. Hindi mo papayag ang PDP na walang lalang ang PDP dito sa Muntinlupa. So, sa ating mga bisita, sa ating mga ka-PDP, PDP, Kaed Villarmino, sa iba pang mga kasama ng mga PDP muli, at sa inyo pong lahat, kasama na ang mga taga-DRS, maraming salamat po. Meron po ba tayong boto? Tuloy-tuloy po. Kaya po, huwag muna kayo maalis, uubusin natin. Sino? Maraming salamat. Ang ating susunod na congressman, Atty. Pio Garin. Palakpakan po natin. Wala po mga alas ha. Tawagin po natin ang ating mga nagpagsalita ka po kanina. Ano pa, Dok? Si Ma'am Pelito. Nakasunod po kayo ha. Si Kaonin. Akyat po. Si Tokayo. Si Ferdinand. Si Kimpon. Sorry po ha. Sige po. Sino pa? Okay naman? Okay na po. Okay. Picture po kayo. Magsunod po kayo naman. Duterte. Next po yung DRS. DRS po. Next po ay yung Muntinlupa. Opo. Tapos po, DRS. Lahat na po. Yan. DRS po muna. DRS family. Ano po? Pagamat na galing pa sa malayo, no? Hindi alintana ang layo po. Salamat at saludo po kami sa inyo.
Okay, ma'am. Sige po. Sige po, Milanes po muna. Wala pa muna maalis. Sunod naman Muntinlupa. Sige po, samantalahin natin ang pagkakataon, no? Na dito yung ating mga makikisig at matatapang, no? Na namumuno ng Pilipinas. At syempre po, kinukilala rin po natin ang pagdating, no? Ng ating may bahay ng ating dating Vice Mayor. Artelio Penisiluna, si Ma'am Penny. Ma'am Penny po, Pinay. Kasi kay Ma'am Pinay at sa kanyang anak po, si Ma'am. Salamat po sa pagpunta ninyo. At ang marangalan ng pagdalo po sa araw na ito. God first, God first, God first. God first, God first. Okay na po, Muntinlupa na po. God first, God first. Wala po muna alis. Lang. Okay na po, thank you po. Di alis, wala po muna alis, oh. Lahat tayo. Taga Muntinlupa, tayo naman po. Okay na po, lahat na po. Sige po, Muntinlupa naman. Tapos picture daw po mamaya, harap naman dyan sa atin, no? Dyan sa mga nakinig. Sige po, Muntinlupa po. Ayan. Sige po, samantalay natin ang pagkakataon nito. Napakadalang po yan. At isang karangalan po, ang pag-ibigyan. Lubos po na pa ang salamat sa ating congressman at pag-ibigyan. Ayan. Katapos po yan, hindi naman daw tatalikod ang ating mga Okay na po,